Napansin ng ilang kongresista na tila nagkakasakit ang mga opisyal ng OVP na natatanong sa pagdinig ng Kamara. Pero umaasa raw ang komite na bubuti na ang lagay nila matapos pagbigyan ng kanilang medical furlough. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Bago isugod sa ospital dahil sa alta presyon kagabi, ginisa ng ilang kongresista ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, kaugnay sa mga kahina-hinalang nakapirma sa mga resibo ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Sino po si Kokoy Villamin? Ganun pa rin, ma'am. Di ko po siya kilala. Pero pumagitna si Inday Sara. Mr. Chair. Madam Vice President. Thank you, sir. Ms. Acosta has been crying since this hearings started. Can we just give her some air? Kapag natanggap ko Sa ang gitna ng pera, pagdinig, bigay inamin ni ko po sa Acosta na Spirit ipinaubaya of niya Office. ang Hindi ko 125 million pesos na confidential funds sa head ng OVP Security Protection Group na si Colonel La Chica. Wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kokoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. I hope you acknowledge na yun pong sinasabi niyong ginawa ni Colonel La Chica. Yun po'y trabaho niyo as a Special Disbursing Officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Matapos yan, bigla na lang na high blood si Acosta kaya kinailangang isugod sa Veterans Memorial Medical Center. Bukod kay Acosta, nakakonfine din sa parehong ospital ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Pati ang aide ng bise na kinilalang si Nicole na-admit din dito sa VMMC matapos daw asmahin at mag-panic attack. Pansin tuloy ng ilang kongresista, tila lahat ng natatanong sa hearing ay nagkakasakit. Pagaling muna sila para sa susunod po na hearing, mas marami na po sila na masabing impormasyon. Nakakagaang po ng pakiramdam ang pagsasabi ng katotohanan. Sagot naman ni VP Sara. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. Ako lang naman ang hindi nagkakasakit dahil politiko ako. You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Sa ngayon, hirap pa raw sa pagkain si Lopez na 3 araw nang nakakonfine. Kumuha na raw siya ng sariling abogado para humingi ng tulong sa korte matapos palawigin ng 10 pang araw ang contempt order sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.